Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos diniklarang natalo sa 2025 midterm election na tumakbo bilang kongresista ng 6th District ng Maynila na si Benny Abante, ay ito ang nakakagulat at halos hindi makapaniwala ang taong bayan nang biglaang idiniklarang itong nanalo at balik kongreso na umano ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante sa kadahilan ng pinawalang bisa kasi ng COMELEC ang Certificate of Candidacy umano ng katunggalin nitong si Joey Chuaoy dahil sa issue ng citizenship. Pero ito ang good news, pwede pang iapila ni Chuaoy ang desisyon ng COMELEC. Ngunit tila katakataka matapos i-delete di umano ng COMELEC ang lahat ng files na related sa May 2025 polls at saka pa inanunsyo at iniklarang panalo itong si Benny Abante at ang rason nila ay para daw may transparency. Ngunit tanong ng ilan sa ating mga kababayan, papaanong maging transparent ang COMELEC kung kayo mismo ang nag-utos na ipadelete na mismo ang mga file na pwede umanong maging source ng ebidensya sana na maaring gamitin sana para maimbestigahang mabuti kung ano ang nangyari sa 2025 midterm election. Tila duda at kuni-question din ng marami sa ating mga kababayan ang biglaang pagkakansila ng registration ng Duterte Youth Party List ngayong wala naman daong basihan di umano ito para ikansila ang nasabing party list. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos idiniklarang nanalo ang Manila representative na si Benny Abante at ang pagkansila ng registration ng Duterte Youth Party List ay tila wala na raw di umanong delikadesa ang kasalukuyang gobyerno ngayon. Dahil itong nanalo at nakakuha pa ng milyong boto ang Duterte Youth Party List ay pinadisqualify at yung natalo na si Benny Abante ay pinaupo at biglaang diniklarang nanalo kasi pinadisqualify yung nanalo na ilang beses nang naging politiko. Kaya sigaw at tanong ng taong bayan, grabe, hindi na nire-respeto umano ng Marcos administration ang boto ng taong bayan. Masyado na halata at tila nakakahiya. Mukha talagang pagdating sa kasalukuyang gobyerno ngayon ng Marcos administration ay wala na talagang imposible. Abay tila pinaglalaruan na di umano kasi ng gobyernong ngagba ang karapatan ng taong bayan na pumili ng tamang politiko. Kaya tanong at sigaw ng taong bayan, bakit pa tayo nagkaroon ng eleksyon kung sila-sila rin pala ang magdidesisyon? Pero ayon mismo sa Korte Suprema, hindi pwedeng automatically i-declare na winner ang second placer dahil hindi naman pwedeng sabihing elected representative umano without winning the vote. If a candidate certificate of candidacy COC is declared void ab initio, void from the beginning, after being proclaimed and sworn in, the second placer cannot automatically be declared the winner. The Supreme Court has made this clear. Votes for the disqualified candidate are considered stray, and unless the second placer proves in the House of Representatives Electoral Tribunal that they received the highest number of valid votes, the seat should be declared vacant and a special election may be required. So how then did Benvenido Benny Abante get declared as a duly elected representative without winning the vote? Unquote. Hindi ba tila garapala na ito at ang kapal? Kaya't komento pa ng ilan sa ating mga dismayadong mga kababayan, delikado, naapakan na yung demokrasya ng bansa natin. Yung mga nanalo, pwede na palang ma-disqualify, tas yung natalo, yun ang ipapanalo nila. Alam naman ni Abante kung sino ang gusto ng mga tao sa district niya. Kung meron pa siyang hiya, huwag niyang tanggapin yan. Matagal na politician yan, si Uy. Sus Mariosep naman, kawawa na talaga ang Pilipinas. Ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas? Garapalan na ang mga kawalang hiyaan sa Pilipinas. Grabe ang garapalan ngayon. Harap-harapang pangbababoy sa boto ng taong bayan ang totoong nanalong kandidato.
dinidisqualify nila. Hay, ano nangyayari sa bansa natin? Ang imposible, pwede nang posible. Kung anong gusto ng mga nasa power, siguradong masusunod. Meron pa bang justice sa bansa natin? Comelec, may kababuyan. May grabe. Ito sagad na po ito. Breaking news po ito. Itong kababuyan ng Comelec, wala nang kapantay ito. Para sa akin, matindi na ito. Breaking news. Pangalawa, Davao, guguluhin ni BBM ayon kay Baste. Ito, breaking news po tayo. Tingnan nyo pong mabuti. Ito ay post ng Comelec sa kanilang page. Chinek ko po ito at confirm po galing mismo sa kanila. Okay? Basahin po natin. Meron dito about Duterte Youth Party List. Mamaya po natin pag-usapan itong Duterte Youth Party List. Pero ito po ang pag-usapan natin, itong matinding kababuyan. Okay, docket number SPC number 25-006. Luis Joey Chua Uy. Yan, name of respondent. Position vying for member House of Representatives, 6th District of the City of Manila. So bilang congressman, respondent Luis Joey Chua Uy. Chua Uy. Respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Ibig sabihin po nito, yung kanyang pagkandidato, ang ibig sabihin ng void ab initio, from the beginning, sa simula pa lang, void na. So parang ang ibig nilang sabihin dito, yung pagkandidato ni Joey Chua Uy, sa simula pa lang, wala na. So na-proclaim na, binawi pa. Proclamation of respondent is annulled. Bienvenido Benny Mirando Abante. Ito na yon. Si Pastor Abante yung merong dila. Ganon. Yung tatay yung pitit attorney Princess Abante. Yung pinost ni BP Sara na may picture na nakaganon. Nakadila, nagalit na galit siya. Yung aso ni Tambaluslos dyan sa kamera. Miyembro ng Quadcom, Tricom, lahat ng Comcom. Basta tagatahol ni Tamba na si Pastor Abante declared as the duly elected member House of Representatives, 6th District of the City of Manila. Matindi po ito. Alam nyo nung nakita ko to, sabi ko, hindi naman siguro totoo yan. Baka fake news na naman yan. Baka gimmick na naman nila. Kasi yan po ang style nila. Sa kanila mismo manggagaling ang fake news sa kampo. I'm not talking about Comelec. Sa kampo ng mga galit sa Duterte, sabihin na lang natin ganon, sila maglalabas ng fake news, tapos isi-share ng mga Duterte, tapos sasabihin tayo fake news. Pero sa totoo, tanim po nila yung fake news na yon. So ako ina-expect ko, sabi ko, fake news naman siguro ito. Dahil sobra naman yan. Kung yung mga ginagawa na nila dati ay matitindi na, sabi ko ito sobrang tindi na ito. Sobrang tindi na ito na lehitimong kababuyan na itong ginagawa nyo, Garcia. Kung totoo ito. Sabi ko hindi, umaasa pa ako parang parang umaasa ako sa wala. Umaasa ako sa milagro. Umaasa ako sa kabutihan. Really, ito sinabi ko, sobrang kababuyan yan, that is too much evil. Meron naman siguro natitirang kabutihan dito sa loob ng Comelec. Meron naman siguro natitirang kabutihan sa budhi ni Garcia. Disuchinik ko sa Facebook mismo ng Comelec. Sila mismo nag-post. Antindi na ito. Mga kababayan ko, ito po ay lantarang garapal na po. Kung bagat sa panggagahasa, meron yung nanggagahasa ng patago. Inililihim. Itong ginagawa ng Comelec na ito, ito'y panggagahasa sa gitna mismo ng kalsada, in broad daylight. At maraming nanunood. Sobrang kababuyan po. Para sa akin ganyan po katindi ito. Kasi yung ginawa nila dito sa Duterte Youth Party List, obvious na. Sobra na. Tapos dinagdagan pa nila ito ng ganito. At alam naman natin ang karakas ni Benny Chua. Ay ni Benny Abante. Di ba? Alam naman natin ito eh. Ito'y lantarang tagatahol. Aso ni Tambaluslos.
At malaking bagay para kay Tambaluslos to si Abante. Talagang ito, makapalang mukha nito. Talagang pati babae, pinapatulan nito. Ipinahihiya nito sa Quadcom, diyan sa mga hearing-hearing diyan sa Congress. At kailangan niya ito. Tingnan mo. Ano tong ginagawa ni Tambaluslos? Kumuha siya ng tagapagsalita, yung anak ng Congress. House Speaker siya, Speaker of the House, kumuha siya ng isang tagasalita. Meron pa siyang tagasalita nung mga prosecutor naman, yung mag-uusig sa impeachment ni BP Sara. At alam natin ang kalidad nito si Pastor Chua, pastor nila yan. Ha? Ito lantarang pastor ito siguro ni Tambaluslos. At ang naging sugo niya sa kadayaan, Comelec. Isipin mo, talo to. Talo, ipupwesto ng Comelec. Yung panalo na Duterte Youth Party List na mayroong 3 upuan, ayaw pa upuin. Yung talo, pinauupo. Binabawi yung proclamation. Obvious naman. Alam mo kahit anong ikot-ikutin nyo, tanga na lang maniniwala sa inyo na ito'y hindi ginagamit ang kapangyarihan. Kaya nga mayroon pa ngang anomalya ito si Garcia na di umano ito'y nagpapabayad, na patungkol dito sa panalo, etc. Marami, may anomalya po ito si Garcia pagtungkol dito sa kapeperahan. Okay? Yan po ang sabi nila. So nagdudugtong-dugtong eh. Hindi mo maidi-deny na it's too much of a coincidence. Tingnan mo, abogado to ni Marcos. Abogado niya ito na ipinagtatanggol si Marcos noong dayaan, noong panahon ni Lenny, yung pagtatalo nila sa Vice President. Isipin mo, ikaw ang tagapagtanggol. Di umanong sinasabi niyong nadaya kayo nung eleksyon, nung pagka-Vice President. So dapat alam mo yung feeling, Garcia. Tapos nung napunta kang Comelec chairman, ganito ang pinaggagawa mo. Nananawagan ng manual recount ang mga Pilipino. Anong ginawa mo? May pinabura ka mga data. Para nyo sinasabi, wala kaming pakialam sa inyo. Kami ang nasa kapangyarihan, kami ang matigas, ako ang nakaposisyon, manahimik kayo, walang manual recount, tinatapos ko na ngayon. Hindi kami makikinig sa inyo. Ganun ang pinapalabas nitong si Garcia. Ganun po. Kasi may mistulang reklamo. May bilis na nakikinig ng bura. Yung talo, pinanalo. Yung panalo, pinatalo. Eh, wag na tayong magbotohan. Ikaw lang pala mag-uupo eh. Isipin mo, ilan ang natanggap? 2.3 million ang natanggap na boto ng Youth Party List. Hindi mo pa uupuin? 3 upuan yan. Sa madaling salita, 3 abante yan. 3 congressman ang uupo dyan. Nagdesisyon, 2.3 million na Pilipino nag-decide. Gusto naming umupo yan. Duterte Youth Party List. Tapos ikaw lang magdi-decide, ayaw mong paupuin? Ang lakas mo, ting. Isa katumbas ng 2.3? Tapos yung talo, pinanalo mo, pauupuin mo? Anong kalukuhan? Huwag na tayong magbotohan. Ewan ko sa inyo, ha? Ako'y nawawala na ng pag-asa sa ganito. Ba't pa tayo magbobotohan? Isang tao lang pala masusunod. Oh. Masisisi mo yung taong bayan, wala nang tiwala sa inyo. Alam mo, nangangampanya kami sa Amerika, nangangampanya kami sa probinsya. Alam mo sinasabi sa amin doon? Hirap na hirap kaming magpaboto, lalo na sa mga OFW. Bakit dinadaya nyo lang daw? Sabi ko, wag, gawin nyo pa rin yung trabaho ninyo. Ayaw nila maniwala kasi hindi raw nila nakikita yung boto nila. Online, bigla-bigla naging online, wala daw sa batas yun. Sabi ko, hindi. Mayawa ang Diyos, gawin nyo lang yung gagawin nyo. Wala nang tiwala taong bayan sa inyo, tapos ganyan pa ginagawa ninyo mga animal. Tapos hihisiin nyo sila, wala silang tiwala sa inyo. Kaya nga ayaw na ng tao ng eleksyon eh. Pinipilit na nila si BP Sara kuhanin. Umupo na. Sabi ko, wag. Basta boto pa rin tayo. Hinabol ko yan, umuwi ako para lang bumoto. Ikaw lang pala masusunod. Grabing pambabastusan na yan. At hindi lang pambababoy yan. Harap-harapang pambababoy na yung ginagawa ninyo, Comelec. Ano ba naman kayo?
Ano bang gagawin natin sa mga ito? Ewan ko, kayo ilagay nyo dyan sa comment section. Talagang ako ayoko nang maniwala sa mga nakikita ko. Sobra ng kadimonyohan itong mga nangyayari sa atin.